Nakakalungkot lang kung naaalala ninyo, sinabi ni Commodore J. Tariela na ubus na yung mga giant clam dito sa may Baho de Masinloc. 5 years ago pa. Naubos na mga tol ng mga tsekwa. Ngayon dito sa video ni Mr. Pantas mga tol, ito ang dahilan. Ayan o. Ito ang dahilan kung bakit paubos na ang ating yamang dagat mga tol, no? Hindi pa man natin nakukuha o nababawi ng tuluyan itong West Philippine Sea kahit na nanalo na tayo sa Court of Arbitration, meron na tayong 2016 arbitral ruling. Pero paubos na yung mga yamang dagat mga tol. Siguro ang hindi pa talaga nauubos o nakukuha mga tol, yung mga nakadeposit, mga oil deposits dyan. Pero yung yamang dagat mga tol, paubos na. At ito ang dahilan mga tol, no? Alamin natin to mula rito sa video ni Mr. Pantas. Bigyan natin to ng reaksyon, komentaryo, opinion at kritisismo. No, pwede kang sumali, comment ka sa comment section sa ibaba para sa iyong mga reaksyon. Alright, so wag na natin patagalin pa mga kapatid, panoorin na natin to. China, inuubos na ang yamang dagat ng Pilipinas. Mga mangingisdang Pilipino, bukod sa nahihirapan ng makahuli ng isda, ay naitataboy pa sa sarili niyang karagatan. Sakit, no? Bakit tila malayang nagagawa ito ng China? May aksyon bang ginagawa ang Pilipinas? This kind of illegal actions of, Layong pag-ubos ng China sa ating mga resources. Yan ang ating aalamin. Di ba nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi lang tayong mga nabubuhay sa kasalukuyan mga tol ang dapat nakikinabang dito sa exclusive economic zone natin, kundi pati yung mga susunod na henerasyon. Di ba? Ano nang aabutan nila kung ngayon pa lang inuubos na ng China? Napakarami nilang nahuhuli tapos yung iba dyan binibenta sa atin. Ni-export sa atin, ini-import naman natin. At bago tayo umabot na sa 34 nautical miles o 63 kilometers lang ang lapit sa baybayin ng Pangasinan ang pagpapatrol ng dalawang barko ng China. Ayon sa tagapagsalita ng PCG o Philippine Coast Guard, ay ito na ang pinakamalapit na deployment ng China sa baybayin ng Pilipinas. Sobra. Ganyan tayo binabastos ng China. Ito ang West Philippine Sea. 200 nautical miles ang lawak ng tinatawag na EEZ o Exclusive Economic Zone ng isang bansa na napaliligiran ng dagat. Ibig sabihin, ang lahat ng nasa loob ng EEZ na ito ay kapakinabangan ng Pilipinas. Ang lahat ng mga resources sa loob ng EEZ ng isang bansa ay pwede namang i-share sa kapitbahay kung sosobra. Pero sa kalagayan ng Pilipinas ay kulang pa ito kaya dapat nating suluhin ang anumang meron dito. Tayo dapat ang eksklusibong nangangalaga sa mga ito. Kaya nga exclusive Tayo ang uhuli at magbebenta ng mga isda rito. Pero ang China ay walang pakundangang pumapasok sa ating EEZ at malayang nakakapangisda sa ating karagatan. At hindi simpleng barkong pangisda lang ang kanilang pinapadala sa dagat ng Pilipinas, kung hindi mga militia vessels. Grabe, imagine that to mga tol, oh. Diba? Talagang simot uubusin nila. Napakarami niya, no? Mga naglalakihang barkong pangisda ng China na handa sa gitgitan kung kinakailangan. Ang mga sakay nito ay hindi lang basta mangingisda, mga nagsanay sa pakikidigma kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Hindi gaya ng ating mga mangingisda na gusto lang naman may mauwing huli para sa kanilang pamilya, gamit ang mga maliliit na bangkang ito. Kung pagbabasihan natin ang international na batas, ay ito ang 200 nautical miles ng Pilipinas, pero ang China ay hindi sumusunod at umabot na sa bahaging ito ng dagat ng Pilipinas. Nakalapit sila ng 34 nautical miles. Talagang bastusan na dahil talagang napakalapit nito. Sobra. Ito ang pinakamalapit sa record na halos makapunta na sila sa ating baybayin. Dahil sa 9-dash line na ito ng China na pinaniniwalaan nilang kanilang nasasakupan. Kaya malakas ang loob nilang mangisda kung saan man nila gustuhin. At saka malakas kasi puwersa nila. Napakarami nilang barko. Kumbaga, ando doon na sila sa brasuhan na lang, di ba? Yung tatakuting ka na lang para halimbawa sa totoong buhay, di ba?
pinagmamalupitan ka ng kapitbahay mo, kumbaga hinaharas ka ng kapitbahay mo. Hindi ka makapagsumbong sa otoridad, hindi ka makapagsumbong sa pulis kasi tinatakot ka. Parang ganun mga tol. Gaya na lang nitong Recto Bank ng Palawan. Pasok na pasok ito sa EEZ ng Pilipinas pero hindi pumapayag ang China. Talagang ipinaglalaban nilang kanila ito. Napakaliit lang ng Recto Bank ni hindi nga ito isla, kung hindi isa lang maliit at mababaw na patag sa ilalim ng tubig. Pero bakit ito inaagaw ng China? Ang Recto Bank ay mayaman hindi lang sa mga isdang nakapaligid dito, kung hindi pati na rin sa langis at krudo. Kaya ang China ay hindi ito basta-basta bibitawan. Kung magkakaroon tayo dito ng oil and gas exploration, ay isa ito sa magiging solusyon upang gumanda kahit papaano ang ating ekonomiya. Kung madidrill natin ito, ay makakakuha tayo ng napakaraming langis at krudo na magre-resulta para mabawasan ang pag-i-import natin mula sa ibang bansa. Nakakalungkot malaman na hindi natin masimulang pakinabangan ang para sa atin dahil may isang bansang nanghaharas. Hindi gaya sa mga kapitbahay nating bansa gaya ng Indonesia, Malaysia at Vietnam ay nakakapag-drill na sila ng oil at gas sa kanilang exclusive economic zone. Una, malakas lang muna loob nila, no? At talagang pinanindigan nila yung claim nila. Kahit pa hinaharas sila ng China, patuloy nilang pinakikinabangan ang kanilang yamang dagat kahit pa may nangbubuli sa kanila. Marahil ang tanong nyo ay kung anong solusyon ng ating gobyerno. May ginagawa nga ba? Meron. Akala mo lang wala, pero meron. Noong 2013, dinimanda ng Pilipinas ang China sa pamumuno ni ex-President Noynoy Aquino sa Permanent Court of Arbitration sa Netherlands. Ito yung korteng namamagitan sa usaping pandagat. Lumabas sa hatol noong 2016 na atin ang Recto Bank, pero ang China ay hindi pa rin pumayag. Sabi sa desisyon, maliwanag na walang legal na basihan ang 9-dash line ng China at base lamang sa kanilang mga ninuno. Tama. Noong panahon naman ni ex-President Duterte ay sinubukan niyang makipag-ugnayan sa China upang magtulungan sa negosyo para mapakinabangan ang Recto Bank sa kondisyon na ang Pilipinas ang masusunod sa proyektong ito. Kung baga, investor lang ang China na tutulong sa ating mag-construct ng minahan. Pero hindi pumayag ang China. Baka dahil mas gusto niyang buo na mapakinabangan ang Recto Bank. Komento ko lang ito. Ano naman ang kalagayan ngayon ng Recto Bank? May tensyon pa rin sa bahaging ito. Kapwa bansang Pilipinas at China ay parehas itong binabantayan dahil parehas naniniwala ang bawat isa na kanya ang lugar na ito. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay hindi masimulan ang magagandang plano para sa reserve na ito. Grabe, tingnan mo, 5.4 billion barrels ng langis na kung sakali sanang makukuha at mapapakinabangan ng Pilipinas, malaking tulong to mga tol sa ekonomiya natin, no? Para kahit papano makaramdam man lang ang mga Pilipino ng magaan na pamumuhay. 'Di ba? Kailangan lang talaga ipagpursige ang ating pamahalaan na alam mo 'yon, i-prioritize nila itong mga yaman na pwede natin sana makuha rito mga tol. Hindi yung tipong tataasan mo yung tax, 'di ba? Lahat na lang lalagyan mo ng tax, pabibigatan mo yung buhay ng mga mamamayan para makakuha ng pondo na gagamitin ng pamahalaan, 'di ba? Napakarami sana nating makukuha mga tol. Ang may problema nga lang talaga is yung puwersa. Dahil nga merong isang puwersa na pinipigilan tayo at binabraso tayo. Pero kung nagawa ng Indonesia, Vietnam at iba pang mga bansa, bakit hindi natin gaya? Diba? Ang dalawang Chinese vessel naman na natagpuan 34 nautical miles sa Pangasinan ay agad itinaboy ng BRP Cabra at BRP Bagakay. At namataan kinabukasan na nasa 75 nautical miles na, pero nasa bandang La Union naman. Ayon sa investigasyon, ay galing pa ito ng Mindoro, umakyat sa Bataan, Pangasinan, at ngayon ay nasa La Union. From Mindoro, and then umakyat siya ng Pangasinan at ngayon nasa La Union. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. Sa kabilang dako,
Kahapon lang ay minamataan ding ibang barko naman ng China. Hindi lang isa kung hindi 3 barko ng China Coast Guard ang tila namamasyal 35 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas. Diba? Almost kasing lapit lang din dun sa Pangasinan na 34 nautical miles. Eto, 35 nautical miles naman. Ganito kalapit ang mga barko ng China, mga nasa 65 kilometers lang mula sa El Nido. Ang ganitong distansya ay talagang nakakabahala dahil bukod sa mga mangingisdang Pinoy ay marami ring mga turista doon sa lugar. Noong nakaraan ay 2 barko lang ang binabantayan sa Pangasinan pero ngayon ay 3 barko na. Tigas Ayon talaga, sa tracking ng US ay hindi bababa sa 9 na barko ng China ang nasa teritoryo ng Pilipinas sa kasalukuyan. Tigas. Pero bakit napakahirap silang paalisin? I-comment nyo dyan sa ibaba. Kung gusto mo ng mga ganitong klaseng balita ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa current events gaya nito patungkol sa West Philippine Sea. Hirap silang paalisin mga tol kasi hindi sapat yung puwersa natin para paalisin sila. Parang mga langaw yan mga tol di ba? Kapag binugaw-bugaw mo lang yung langaw, kukulitin ka lang yan, pabalik-balik lang yan. Di mo napansin, di ba? Halimbawa, kumakain ka, may mga langaw. Kahit anong klaseng bugaw mong ganun, di ba? Hindi aalis yan. Di ba? Pero ang pinaka-importante, mga kapatid, na kailangan gawin kasi ng ating bansang Pilipinas, sa ngayon, is unti-unti nating palakasin yung ating puwersa habang nananatiling mahinahon. Kasi kailangan muna nating maging mahinahon Kapag nakipaggera agad tayo na nandirito tayo sa kasalukuyang minomodernize natin yung ating puwersa, mauudlot yan, mapipigil yan. Kasi yung mga budget na pwede sanang gamitin para pambili ng assets, baka gamitin na lang natin para pondohan yung mga giging gera, di ba? Which is ayaw din naman natin mangyari mga tol dahil makakaapekto ng lubusan yun sa ekonomiya natin. Ngayon, kapag meron na tayong malakas na puwersa, doon, baka kaya na natin silang ipagtabuyan talaga. Katulad na lamang ng mga langaw mga tol na hindi mo kayang paalisin sa pamamagitan ng bugaw, kailangan mo talaga mag-spray ng pampalayo sa kanila. Magsisilayuan yung mga yon, di nababalik yun mga tol. Ganun lang ang kailangan nating gawin Kailangan talaga nating palakasin yung puwersa natin. Kaso paano? Nakakaltasan pa yung budget natin. Saan napupunta? Sa ibang mga proyekto dito na hindi naman talaga necessary. Diba? Every time na nalalapit ang kampanya mga tol, lagi na lang tayong may nakikita Mga ginagawang kalsada, hindi naman sira, nasisira, tapos hindi naman din iiwan na lang na butas-butas, hindi naman tatapusin, lagi na lang ganun Tapos ngayon mga tol, meron na namang mga budget na nakalaan sa pamimigay ng mga tulong kuno sa mga, alam mo yun, hindi naman nakakatulong mga kapatid Nagiging tamad lang sila lalo Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.